Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Sibakan sa pwesto ng pagiging Fire Marshal sa QC Fire Department muling ipinatupad. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Matapos lamang ang mahigit isang buwan ay muli na namang nagpalit ng liderato sa pagiging Fire Marshal ng Quezon City Fire Department. Sa dokumentong hawak ng DZRH News, ipinatupad ang huling balasahan nito lamang nakalipas na araw ng Biyernes, Setyembre 5, batay sa BFP order na pirmado ni BFP NCR Assistant Regional Director, Fire Senior Superintendent Gay Faltado Florentino. Ibinalik na muli sa pwesto si Fire Senior Superintendent Rodrigo Reyes bilang uupong Fire Marshal ng Quezon City. Si Reyes ay una nang sinibak sa pwesto dahil sa usapin ng backlog sa FSIC o Fire Safety Inspection Certificate at mga aligasyon o reklamo tungkol sa panghihingi o mano ng bayad bago ilabas ang FSIC sa mga establishmento. Nangyari ang palitan at palitang muli ng pwesto sa loob lamang ng isang buwan at isang linggo. Tanggal na ngayon sa pwesto si Fire Senior Superintendent Roberto Samiliano Jr. na inilipat sa Office of the Regional Director ng BFP NCR. Inaalmahan ngayon ng mga operatiba ng BFP na nasa mabababang ranggo ang revolving door policy na pinatutupad ngayon sa pagpili ng Fire Marshal sa Quezon City. Ito'y dahil ang dalawa ay una nang nagpalitan ng pwesto noon lamang July 29, 2025. Ito na ang panglimang beses na nagpapatupad ng balasahan sa pagiging pinuno ng VFP Quezon City matapos na masipak noon ang matagal na naupong Fire Marshal ng lungsod na si Fire Senior Superintendent Aristotle Banyaga. Mahigit isang taon na ang nakalilipas. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 227 milyon pesos na halaga ng high-grade marijuana nasabat sa NAIA Terminal 3. Yan ang MBC TV Network News ni Boy Gonzales. Nasabat ng Bureau of Customs ang 151,334 na gramo ng ininalang high-grade marijuana o KUS na tinatayang nagkakalaga ng 227 milyong piso sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ayon sa BOC, natagpuan ang iligal na droga sa 6 na check-in baggage ng 2 Pilipinong pasahero na galing Bangkok, Thailand sakay ng Cebu Pacific flight. Sa sinagwang profiling at x-ray screening, nakita ng kahinahinalang imahe ang bagay dahilan upang isailalim ito sa 100% na physical inspection. Natuklasan dito ang mga transparent pack na hininalang KUS. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA K9 Unit ang presensya ng droga. Inaresto ang mga suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act. Isinailalim na sa custody ng PDEA ang mga suspect at kumpiska droga para sa investigasyon at tamang disposisyon. Sinabi ni Customs sa Commissioner Ariel Nepomuceno, ito ang pinakamalaking pagkakasabat ng KUS sa kasaysayan ng BOC NAIA. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Senator Robin Padilla, itinangging nag-dirty finger habang kumakanta ng lupang hinirang sa sesyon. Itinanggi ni Senator Robin Hood Padilla na nag-dirty finger ito habang kumakanta ng national anthem. Kumalat kasi ang larawan ng senador na noong Lunes na tila iniangat nito ang gitnang daliri habang nakapatong sa kanyang dibdib habang kumakanta ng national anthem sa Senado. Dagdag pa nito na silang paninira lamang ang pagkalat ng kanyang larawan, ang tanging iniangat lamang niya ay ang index finger o hintuturo lamang na ibig sabihin sa paniniwalang Islam ay nangangahulugan na walang ibang Diyos ang dapat sundin kung hindi si Allah. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.